Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matutong muli? Ang pag-aaralan natin ngayon ay Filipino 2, Quarter 1, Week 1. Kaalaman sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Para sa ating panimula, ang mga naunang kaalaman o karanasan ay mahalaga sa pag-unawa ng mga tekstong napapakinggan. Mas lalo mong mauunawaan at maiuugnay ang teksto kung ito ay naranasan mo sa totoong buhay. Ang araling ito ay makatutulong sa iyo upang magamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Gawin ito sa kwaderno. Ang pamagat ng ating kwento ay Ako at ang Aking Kaklase. Akda ni Maria Luisa Lining. Unang araw ng klase ngayon, kaya naman tuwang-tuwa si Lisa. Inihatid siya ng kanyang ina sa paaralan. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang guro. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining Ana de Vega, ang inyong guro. Masiglang bati niya. Nang marinig ito ni Lisa, lubos ang kanyang kagalakan dahil nakita na niya ang kanyang bagong guro. Matapos nito, tinawag sila isa-isa ng kanilang guro at nagpakilala sa unahan. Nang ang lahat ay nakapagpakilala na, mayroong dumating na magulang kasama ang isang batang lalaki. Pinapasok siya ni Binibining de Vega at nagpakilala rin sa harapan. Pinaupo siya malapit kay Lisa. "Kumusta ka? Ako si Lisa," wika niya. "Mabuti naman ako. Medyo kinakabahan lang. Bagong lipat kasi kami dito. Ako naman si JP," sagot ng bata. At doon nagtatapos ang ating maikling kwento. Nakinig ka ba ng mabuti? Kung gayon, alamin natin kung naunawaan mo ang kwento. Sa unang tanong, sino ang bata sa ating kwento? Tama, ang bata sa ating kwento ay si Lisa. Sa ikalawang tanong, anong mayroon sa araw na iyon? Ang tamang sagot, tama, unang araw ng klase. Sa ikatlong tanong, ano ang naramdaman ni Lisa sa unang araw ng eskwela? Tama, ang naramdaman ni Lisa ay siya ay tuwang-tuwa. Sa ikaapat na tanong, anong katangian mayroon si Lisa? Tama, si Lisa ay palakaibigan. Sa panglimang tanong, kung ikaw si Lisa, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Ang maaaring sagot ay, opo, dahil bagong lipat pa lamang si JP at wala pa siyang kakilala at kaibigan. Sa ika-6 na tanong, paano mo maipadadama sa iyong kamag-aral na siya ay hindi nag-iisa? Maraming paraan
na maipadama mo sa iyong kamag-aral na hindi siya nag-iisa. Halimbawa, kung siya ay nahihirapan sa kanyang aralin, ang maaari mong sagot ay, tutulungan ko ang aking kamag-aral kapag siya ay nahihirapan sa aralin. Isa pang halimbawa ay kapag walang baon ang iyong kamag-aral. Maaari mo ring i-share sa kanya ang iyong baon. Or kapag halimbawa naman kayo ay naglaro at siya ay nasaktan, maipadadama mo rin sa kanya na hindi siya nag-iisa sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya at dalhin siya sa klinika. At sa panghuling tanong, ano ang natutuhan mo mula sa kwentong binasa? Tama, maging palakaibigan. Mahusay mga bata. Para sa ating pagpapaunlad, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Ang mga sitwasyon ay babasahin ng kasama sa bahay. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, mayroon akong alaga. Malambing at matalino siyang tuta. Ang buntot niya ay mahaba at mabalahibo ang mukha. Anong alaga mayroon ang nagsasalita? A. Tuta. B. Kuting. C. Bisiro. D. Biik. Ano kaya ang kanyang alaga? Tama, ito ay tuta. Sa ikalawang bilang, si Ana at Marie ay pumunta ng parke upang maglaro. Saan sila pumunta? A. Paaralan. B. Bahay. C. Parke. D. Simbahan. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, letter C. Sila ay pumunta sa parke. Sa ikatlong bilang, paraan ng tamang paghuhugas ng kamay. Una, basain ang kamay ng tubig at sabunin ito ng maigi. Pangalawa, kuskusin ang kamay ng 20 segundo. Sunod, banlawan ang kamay ng malinis na tubig. At panghuli, tuyuin ang kamay ng malinis na bimpo. Tungkol saan ang iyong nabasa? A. Wastong paghugas ng kamay. B. Wastong paggupit ng kuko. C. Wastong pag-alaga ng aso. At D. Wastong paglinis ng bahay. Tungkol saan kaya iyon? Ano kaya ang tamang sagot? Magaling mga bata, letter A. Wastong paghugas ng kamay. Sa ika-4 na bilang, anong bahagi ng katawan ang nabanggit sa bilang 3? A. Ulo. B. Balikat. C. Kamay. D. Paa. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, letter C. Tungkol sa kamay. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Ano ang iyong damdamin ayon sa mga sitwasyon sa ibaba?
Iguhit mo ang masayang mukha at malungkot na mukha upang maipakita ang iyong damdamin. Gawin ito sa kwaderno. Sa unang bilang, nakita mo ang iyong dating kamag-aral sa unang baitang. Ano ang iyong magiging damdamin? Tama, masayang mukha. Sa ikalawang bilang, may lumapit sa iyong bata at nagpakilala siya sa iyo. Ano ang iyong magiging damdamin dito? Tama, masayang mukha. Sa ikatlong bilang, inihatid ka ng magulang mo at iniwan ka na sa loob ng silid-aralan. Ano kaya ang iyong magiging damdamin? Malungkot na mukha. Kailangan mong maintindihan na hindi pwedeng magtagal ang magulang sa paaralan. Meron din silang mga gawain at trabaho na kailangan nilang asikasuhin. Di ka dapat malungkot o mag-alala dahil sila naman ay babalik sa oras ng pagsundo. Sa ikaapat na bilang, binati ka ng iyong guro. Ano ang iyong magiging damdamin? Tama, ikaw ay magiging masaya. Kaya ito ay masayang mukha. At sa panghuling bilang, tinawag ka ng iyong guro upang magpakilala. Ano kaya ang iyong magiging damdamin? Tama, masayang mukha. Magaling mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Alin sa mga salita sa ibaba ang tumutukoy sa tanong na sino, saan, kailan at paano? Isulat ang S kung sino, SN kung saan, K kung kailan, at P kung paano. Isulat ang sagot sa kwaderno. Narito ang mga salita. Una, Paula. Pangalawa, nag-uunahan sa pila. Pangatlo, kantina. Pang-apat, umaga. At pang-lima, masayang kumakain. Alin sa mga salitang ito ang tumutukoy sa tanong na sino, saan, kailan, at paano? Tapos na ba kayong magsagot, mga bata? Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang bilang ay letter S. Ang salitang Paula ay tumutukoy sa tanong na sino. Sa ikalawang bilang naman, letter P. Ang salitang nag-uunahan sa pila ay tumutukoy sa tanong na paano. Sa ikatlong bilang, SN. Ang salitang kantina ay tumutukoy sa tanong na saan. Sa ikaapat na bilang ay letter K. Ang salitang umaga ay tumutukoy sa tanong na kailan. At sa panghuling bilang, letter P. Ang salitang masayang kumakain ay tumutukoy sa tanong na paano. Tama ba lahat ang iyong sagot? Mahusay kung ganon. Pakikipagpalihan. Upang lubos na maunawaan ang isang kwento, dapat tandaan ang mahalagang detalye. Ang detalye ay binubuo ng tauhan, lugar na pinangyarihan,
at mga pangyayari. Karaniwan itong sumasagot sa tanong na sino, ano, saan, kailan, ilan, paano, at bakit. Nakuha niyo ba, mga bata? Gawain sa pagkatuto bilang 5. Kopyahin ang graphic organizer sa iyong kwaderno at punan ito ng sagot. Iugnay ang iyong naunang kaalaman at karanasan sa nabasang kwento sa pahina 6. Para sa gawaing ito, ay isusulat mo sa ulap ng pangyayari sa kwento ang nangyari kay Lisa at JP. Sa ikalawang ulap naman, ay isusulat mo kung ano ang iyong naging karanasan o kaalaman. Halimbawa, kung ano ang iyong naging karanasan sa unang araw ng klase. Isusulat mo dito sa ikalawang ulap. Nakuha niyo ba, mga bata? Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin ang kwento sa ibaba. Matapos basahin ay sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa kwaderno. Handa na ba kayong makinig ng bagong kwento, mga bata? Ang pamagat ng ating kwento ay Maalagang Ina, akda ni Maria Luisa Lini. Sabado ng umaga, handang-handa na sina Nanay Carmen at Tatay Ramon. Dadalo sila sa pagtitipon ni na Lolo at Lola. Anibersaryo ng kasal nila. Dapat ay naroon ang buong pamilya. Tinawag ni Aling Carmen ang mga anak. Fe! Ray! Nasaan na ba kayo? Bihis na kami ng tatay ninyo. Nanay, may sinat po si Ray. Isasama po ba ninyo kami? Tanong ni Fe. Dali-daling pumunta si Aling Carmen sa silid ng anak at hinipo ang ulo ni Ray. Nalaman niyang may sinat ito. Lumabas siya ng kwarto at nang ito'y bumalik, nakabihis na ito ng damit pambahay. May dalang palangganang may tubig, botelya ng gamot at yelo. May ganyan din ba kayong karanasan, mga bata? At doon nagtatapos ang ating maikling kwento. Nagustuhan niyo ba ito? At para sa ating tanong, sino-sino ang tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan sa kwento, si Nanay Carmen, Tatay Ramon, Lolo at Lola at si Fe at Ray. Sa ikalawang tanong, ano ang dadaluhan ng pamilya? Tama! Anibersaryo ng kasal ng kanilang lolo at lola. Sa ikatlong tanong, ano-ano ang dala ni Aling Carmen nang pumasok sa kwarto? Tama! Ang dala ni Aling Carmen nang pumasok sa kwarto ay tubig, bote ng gamot at yelo. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isulat sa Caterpillar Organizer ang mga pangyayari sa kwento. Gawin ito sa kwaderno. Narito ang Caterpillar Organizer. Isusulat ninyo sa katawan ng caterpillar ang mga pangyayari sa kwento.
Para sa paglalapat, gawain sa pagkatuto bilang 4. Pumili ng iyong paboritong kwentong napakinggan o nabasa. Iguhit ang bahagi ng kwento na paborito mo. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa gawaing ito, ay isusulat mo ang pamagat ng paborito mong kwento. Pagkatapos, ay iguhit mo ang bahagi ng kwento na paborito mo. Narito ang isang halimbawa. Ang aking paboritong kwento ay ang Sakim na Aso. At narito naman ang bahagi na paborito ko. Nakuha niyo ba, mga bata? Hanggang sa muli, mga bata!